The Philippines is a land of over 7,000 islands, each with its own story. And in today's digital world, every piece of information is like a treasure waiting to be discovered. In the Philippines, social media has made sharing stories, news, and information faster than ever. However, it has also paved the way for misinformation. That is why media and information literacy is more critical than ever, equipping the public with the ability to distinguish factual content from disinformation. At the forefront of this mission is the Philippine Information Agency, or PIA, dedicated to building a well-informed and empowered citizenry. Through its Digital Bayanihan initiative, the PIA promotes digital responsibility through workshops, seminars, and partnerships. As the government's primary public information arm, the PIA serves the Filipino people by producing and sharing content, targeting the grassroots, allowing them to be informed and critical thinkers. The PIA operates under the Presidential Communications Office, or PCO, with 16 regional offices and 78 provincial centers nationwide, ensuring the widest reach for government information. PIA's highly acclaimed creative and production services and program management divisions provide advertising and public relations services to the Office of the President, the Executive Branch, government-owned and controlled corporations, government financial institutions, and local government units. PIA offers a full range of expertise and services, including communication research, news monitoring, issues management, communication planning, message development workshops, and creative and production services. PIA also specializes in advocacy initiatives, including media briefings, multi-sectoral forums, radio and television appearances, and strategic media planning and placement. As part of the integrated state media, PIA's organizational interoperability ensures accurate, timely, and consistent delivery of information nationwide. Through digital platforms and social media, PIA expands its reach to a broader audience, including marginalized and remote communities. PIA ensures every Filipino stays informed on national developments, bridging the government and the people through a commitment to inform, inspire, and innovate for progress. Together, let's build a better, more informed Bagong Pilipinas. Magandang hapon, Pilipinas, na Imbaga, Malom, Ilocos Region. Isa na naman pong kapihan sa Ilocos ang ating pagsasaluhan ngayong hapon po. Ang ating pong programang kapihan sa Ilocos ay atid sa inyo ng Philippine Information Agency, Ilocos Region, at ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Kathleen Chloe De Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office led by our Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Director Jeneline C. Role. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, Information Officer mula sa Philippine Information Agency, Ilocos Region. At ako na naman po ang inyo pong makakasama sa isa na naman pong oras ng talakayan. Dito po yan sa ating pong kapihan sa Ilocos. Katuwang ng Philippine Information Agency pa rin ang ating pong iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang ihatid ang timely, accurate at relevant information for the benefit of our Filipino people. Live na live nyo pong napapanood ang ating pong kapihan sa Ilocos sa ating pong Facebook page, sa PIA Ilocos Region Facebook page. Kasama na rin po dyan, mapapakinggan din nyo po ang ating pong kapihan sa Ilocos sa ating pong mga carrying radio stations region-wide. And of course, ang ating pong kapihan napapanood at napapakinggan nyo po sa mga YouTube at Spotify channels po ng ating pong PIA Ilocos Region. Alright, so nung nakaraang episode po ng ating pong kapihan sa Ilocos, nakasama po natin ang Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 1 upang talakayin ang iba't ibang scholarship na bigay sa atin ng OWA. Doon natin nalaman na bukod doon sa mga binibigay ng mga scholarship
para sa ating mga undergraduates na mga students sa tertiary level ay marami pa po palang mga educational training na ibinibigay itong atin pong Overseas Workers Welfare Administration. At the same time, pinakinggan din po natin mula po sa OWA yung patungkol doon sa kanilang OFW e-card. Ayan na po. At gaya po na nasabi ko kanina, ang pinag-usapan po natin na isa from the kapihan with Overseas Workers Welfare Administration is a scholarship. Ngayon naman po, isa na naman pong panibagong scholarship ang atin pong mapapakinggan with, of course, the Department of Science and Technology, Ilocos Region. Ito po, nagbabalik po sa ating kapihan sa Ilocos. We have the Project Technical Specialist 1 mula po sa DOST Ilocos Region, Sir Nico Ofoob. Good afternoon, Sir Nico, and welcome back po sa ating pong kapihan sa Ilocos. Ayan. Thank you, Sir Rocky, and thank you rin po sa PIA ulit for letting us do this public servants announcement na about our scholarship. So it's good to be back. Thank you, sir. Yan, marami na pong nag-aabang siguro, no, Sir Nico, na mga futures DOST scholars natin para po mapakinggan kung ano po ba yung mga kailangan nilang i-comply para po makasama dito sa ating pong list ng ating mga future DOST scholars, Sir Nico. At bago po tayo magpatuloy dito po sa ating pong programang Kapihan sa Ilocos, nais ko lamang pong i-plug ang ating text line na 091669619494 para po yan sa ating pong mga kababayan na gusto pong magtanong. O di kaya naman po kung nandyan po kayo nanonood dyan at dyan po sa ating pong Facebook Live, maaari nyo pong ilagay ang inyong pong mga katanungan dyan po sa ating pong comment box. At para naman po sa ating pong mga media partners na nakakasama po natin dyan sa ating pong Zoom platform, maaari nyo pong ilagay ang inyong pong mga katanungan dyan po sa ating pong comment box sa ating Zoom platform. Ito na, hindi na natin patatagalin pa, Sir Nico, dahil nga nandito ka ulit because I think and I believe na ang ating pong DOST ay may bagong bukas na scholarship. Ano po bang scholarship na to at sino-sino ang mga eligible para dito, Sir Nico? Ayan. So thank you, Sir Rocky. No? The scholarship na open ngayon ay ang ating 2027 Undergraduate Scholarships Program, no? The DOST SEI. So if you have been following us sa ating mga opening ng applications before, mapapansin niyo po na mas maaga ang ating application this year. Since sumusunod na po tayo sa bagong calendar po ng DepEd, and now ang application po natin ay mag-start today, August 17, and it will end po by September 17 as well. So the documents na kailangan po natin ay nasa website na po ni SEI, and ang mga pwedeng mag-apply po ngayon ay of course yung ating mga grade 12 student po na nasa school year 2026-2027. So yun po yung mga opening currently na pwedeng applyan. And sa ating list ng mga qualified examinees, of course, naka-priority pa rin po ang ating mga non-STEM or mga STEM strand na students, I should say. And for non-STEM student po, kailangan nasa top 5% of the graduating class po sila. So yun po yung ating opening at the moment, the 2027 DOST SEI SNT Undergraduate Scholarship, Sir Rocky. Ngayon pala ang pagbubukas nitong ating pong DOST SEI scholarship na to, Sir Nico. At dahil nga nabanggit nyo po kanina na marami din pong mga scholarship na binibigay po ang ating DOST, ano po bang kinaibahan nitong undergraduate scholarship program nito from those scholarship programs po na binibigay ng ating DOST, Sir Nico? Ayan. So the undergraduate scholarship, we can say that it is the main scholarship natin sa DOST since it's for college students, no? Bali, ang applicants natin ay mga grade 12, yung mga papasok pa sa next school year na college students or freshmen who are into science. So we are looking for talented Filipino youth in the sciences and yung mga gusto po na mga SNT courses. And then, itong DOST undergraduate scholarship, bale, ang covered po niya is the whole college na scholarship whole college study ng ating mga scholars. So we have other scholarship na para sa mga undergrad, ay para sa mga graduate scholarships. We have masters and PhD. We have the Philippine Science High School as well. But itong undergraduate scholarships is para po sa college po. And then last time we were here, we talked about the junior level science scholarship. Yes, po, the GLSS. So that's another program under the DOST SEI, but that is for incoming third year college student.
So ito pong undergraduate scholarship natin is for mag-i-start po sila ng first year po. So pag tinitingnan mo, sila po talaga yung makaka-enjoy fully no ng ating scholarship na mas matagal kasi babantayan po sila ni DOST or alagaan po natin sila from first year college until sila po ay graduate. Kahit 4-year course, 5-year course, or 6 years course man ang mga courses nila, they will be a DOST scholar until from first year until they graduate po. Kumbaga ito ay panibagong ano sir no, pag-akbay natin sa ating mga future scientists ng ating pong bansa, Sir Nico. Balikan natin sir yung sinabi nyo kanina doon sa eligibility dahil medyo napahapyawan nyo na kanina. Pwede po ba nating explain kung sino-sino po ba yung mga eligible para po dito sa undergraduate scholarship na ito, Sir Nico? And Sir Rocky, so for the criteria of eligibility na, so I'll be looking at our brochure para sure. Number 1 is dapat po natural-born Filipino citizen po sila. And of course, we have different types of program dito sa DOST. Now we have the RE 7687, which cater to poor, talented, and deserving student who belong to a family with socioeconomic status na hindi po nag-exceed doon sa cut-off value ni SEI. And of course, we have also the merit scholarship po sa mga families na may kaya po. So sa DOST scholarship, it is open to all, may kaya man or wala po yung ating family, pwede pong mag-apply po dito. So kailangan pwedeng graduating na grade 12 male and female student ngayong 2026-2027. For STEM strand, lahat po ng student ay pwedeng mag-apply. And for non-STEM strand, they must be on the top 5% of the graduating class. Pagka-graduate ka naman ng grade 12 before this school year, no, 2026-2027, and hindi ka pa nakapag-enroll ng college, for example, nag-stop ka ng konti, same yung ating requirement. All STEM strand student pwedeng mag-apply. Pag non-STEM strand, you need to be certified by your principal dun sa school ninyo dati na nasa top 5% ka nung graduate ka. Of course, tine-check din po natin yung municipality or residency ng ating mga scholars kasi pag RA 7687, they need to be a resident of their current address or home address ng 4 years. Pag hindi naman po, automatic na may pupunta po sila sa merit scholarship natin. Dapat po wala pang na-earn na college or vocational units. And pwedeng nag-apply na dati sa DOST scholarship pero hindi pinalad, or pwedeng nag-qualify siya before pero hindi niya in-avail yung scholarship. Basta hindi po siya ongoing na DOST scholar. So all in all, yun po ang ating criteria for eligibility sa application for the 2027 undergraduate scholarships. Marami pa lang mga considerations no para bago ka pumasok doon Yes sa po. atin pong undergraduate scholarship, Sir Nico. Pero ito po ba, Sir Nico, dahil nga po ito yung eligibilities natin, if ever, sir, kunyari, ang isa pong estudyante ay makakapasok bilang DOST undergraduate scholarship program beneficiary, ano po ba yung mga privilege na kanya pong matatanggap, Sir Nico? Ayan, so for the scholarship privilege, pag isa kang DOST SEI scholar, you can expect na itong mga privilege na ito. So first is the tuition and other school fees. Pag nag-aaral po yung ating mga scholars sa private school, shoulder po ni SEI ang up to 40,000 pesos po na tuition po nila per academic year. So we divide that by 2 per sem, mga 20K po yung, pwedeng up to 20K po yung ma-receive po nila under that privilege. Next is the learning material and or connectivity allowance. Meron din po tayong 10,000 pesos per academic year. So that's given up per sem, tag 5K yung binibigay natin. We also have the monthly living allowance at 8,000 pesos po. So sa duration ng study nila sa isang semester na 5 months po, per month nakaka-receive po sila ng 8,000 pesos monthly. So we have the clothing allowance na 1,000 pesos during first sem only. The transportation allowance na we will reimburse yung kanilang mga gasto, isang economy class round trip fare, isang papunta, isang pabalik if they are studying outside their home province. They will also be enrolled sa isang group health and accident insurance. And during the thesis phase, sir, ng kanilang mga study is meron din silang thesis allowance na 10,000 pesos. This is new. Meron tayong bago na in-offer sa ating mga bata, yung Research Dissemination Grant. If they are invited to present na yung kanilang mga thesis or research sa isang international or local na conferences is pwede po nilang i-reimburse ang up to 50,000 po na expense po nila. And of course, pag sila po ay graduate, DOST will also give them 1,000 pesos po na graduation allowance. So all must be applied by the scholar subject to evaluation and approval po ng mga
DOST offices po natin. Depende kung saan po sila mag-aral. So all in all, yun po yung ating mga nare-receive na scholarship privilege under the DOST po. If ikaw ay isang DOST SEI scholar. Yan, kaya naman pala maraming nag-aabang, Sir Nico, no, dito sa ating pong dito sa ating pagbubukas ng ating undergraduate scholarship dahil nga po marami ang mga marami tayong mga privilege na binibigay sa ating mga future scholars, no, Sir Nico. Ito naman po, Sir Nico, dahil nga po ngayon ang pagbubukas starting August 17, sir, no? At mag-end po. siya September 17 din po, September 1 month. 17. Ayan, September 17 na mag-end. Kumbaga merong isang buwan para Yes, makapag-apply ang ating mga future scholars. Ano-ano po ba ang mga kailangang i-prepare ng ating pong mga future scholars, Sir Nico? Ayan, so for our future scholars, we have the different documentary requirements no, para makapag-apply. Ang kagandahan nito, hindi nyo na po kailangang pumunta sa opisina namin to get these requirements and upload it or submit it. Kasi meron po tayong na-open na ngayon na e-scholarship application system. So doon na po nangyayari lahat yung application process natin. No? Doon nyo i-download yung ating mga forms. Doon na rin kayo mag-upload ng inyong mga documentary requirements. All instructions are available on our website at www.science-scholarships.ph. Ulitin ko po yung aming website ay www.science-scholarships.ph. All application announcement about the scholarship, dyan na po nangyayari. So that's the portal ni e-scholarship application system or portal ni DOST SEI. Now, we have different requirements para makapag-apply dito sa scholarship natin. We have first, yung ating mga downloadable forms. So if you can check our website, meron tayo diyang mga Form C2J. So yung Certificate of Good Moral Character, Certificate of Good Health, yung Principal Certification na ikaw ay graduate or graduate sa kanila, Certificate of Residency, certification or parent certification na wala kang pending immigration application to another country. I guess we can tackle later kung bakit natin hinihingi yan. DOST SEI Scholarship Award Examination, or na sinasabi mo na hindi ka ongoing scholar ni DOST, applicant certification na wala kang nakuha na secondary units currently, signed declaration of the applicant na, and parent or legal guardian na tama lahat ng mga nilagay po natin sa form. So yung Form C2J po natin, they are all downloadable po sa ating website. At again, www.science-scholarships.ph. Ang gagawin po natin, we can get it, download it, i-print po natin, and ipapirma sa proper signatories. So each document has different na signatory. Like for example, the Certificate of Good Moral Character needs to be signed by a licensed nurse at least. Kasi ilagay po nila yung kanilang mga license number po dyan. Just make sure po na i-check natin no, na tama po yung mga pumipirma sa ating mga documents or forms. Karamihan po kasi ng mga na-check natin or na nagkaroon ng problema last time na kalimutang ilagay yung pangalan, nakalimutang ipapirma sa tamang signatory, or ibang form po yung kanilang pinapirmahan or in-upload doon sa ating system. So aside from our Form C2J na downloadable sa ating e-application system, you also need to submit ito, yung common na mistake ng ating mga applicants actually, the applicant's recent passport size photo. So they have indicated yung specific na size niya dyan sa ating brochure, and I believe an example is also available dun sa ating e-application system. Makikita niyo po dyan yung picture ni Ms. Shairacel na set po natin na example kung ano yung mga isasubmit ng mga bata, kasi marami last time nagsasubmit ng literal na passport photo, walang handwritten name and signature, yung mga iba nag-selfie lang na ganyan. So ito yung common mistake. So I think it's mas maganda na bigyan natin ng emphasis or i-explain ko ano yung tama po na procedure or tamang type of document na i-upload here. Next is the applicant's birth certificate. So kahit anong klase po yan, galing sa municipal registry, NSO or PSA ay ina-accept po namin. And then sa number 11, we have the any of the following proof of income ng parents or legal guardian or spouse po depending on the class of work. So maraming nakalista dito. We have the 2025 income tax return, BIR Form 1701, employment contract of OFW, BIR certificate of exemption or certificate of indigency,
certificate of employment with compensation, and proof of pension. So hindi naman po lahat ito ay kailangang isubmit, mga kaibigan. Any po, kung ano po yung applicable dun sa current or type of work ng ating mga parent or legal guardian. So kung ano yung dineclare natin later on sa e-application system, yun din po yung hihingin sa inyo ng system na proof of income ng inyong parents. So you need to be careful in selecting one, no? Kung ano yung type of work ng parent ninyo. We have number 12, yung notarized affidavit of guardianship. If applicable, sabi dyan, this is applicable only to applicants, no, na hindi kasama po yung parent nila. For example, nasa abroad po yung parent ninyo, or currently nagwo-work sila sa ibang lugar dito sa Pilipinas, and ang kasama ninyo ay lola, ate, guardian. You need to submit an affidavit of guardianship if sila po yung pipirma sa ating application forms. And then ito, applicant's marriage certificate. This is clear, no? Applicant's marriage certificate. This is not the marriage certificate of your parent. So this is if married lang po yung ating mga applicants. So hindi po lahat ay nire-require na mag-submit ng marriage certificate. And of course, later on sa system natin, do not select yes pag inask kayo ng system if you are married. Kasi baka mabigla kayo, hihingan kayo ng system ng marriage certificate kahit di ka pa kasal. So all in all, ito yung ating mga documentary requirements, and our e-application system is dynamic po. Kung ano po yung mga ini-input natin doon, yun po yung lalabas na documents or hihingin sa inyo later on. So all in all, yeah, we have received input na medyo marami po siya. That's why we are giving you guys a month and to prepare yung mga documents po ninyo. So yun lang po. Yung mga requirements na kailangan na i-prepare ng ating pong mga future scholars para po matanggap dito sa ating pong DOST undergraduate scholarship. Ngayon naman po, Sir Nico, dahil nga nasabi nyo kanina na meron lang tayong mga priority programs talaga, no, para dito sa ating DOST scholarship. At sayang naman kung papasa tayo dito sa ating pong DOST undergraduate scholarship examination tapos hindi pala pasok yung program na in-enroll po natin. Ano po ba yung mga undergraduate scholarship priority fields po natin dito po sa ating pong undergraduate scholarship po, Sir Nico? Ayan. So tama ka dyan, Sir Rocky. Sa DOST Scholarship, we're trying to address a problem or a need kasi currently, no? So meron tayong mga set na mga courses na kailangan in our country, and this is the, ito po yung mga na-identify po natin. So we have the SNT Undergraduate Scholarship Priority Fields under our study placement. Study placement, kung saan po pwedeng mag-aral yung ating mga scholars and anong kurso po yung mga iyon. So there's a list na na-update naman po dyan. Every application may mga nadadagdag pero never pa namang may nabawas. So you can check na marami tayong mga courses dito. Baka yung mga course na gusto ninyo andito, yung mga course na gusto ninyo wala dito. Later on pag kayo ay nag-qualify, pwede naman po kayong mag-adjust or magpalit. But hindi niyo po maa-avail yung ating scholarship, tama Sir Rakip, pag hindi po kayo kumuha ng isang SNT priority field or program. So as of right now, check nyo na po yung ating mga SNT priority courses. We have a lot in here. May BSE Science, Agribusiness, Information Technology, Engineering, Nutrition, Package Engineering, and iba't ibang mga courses po under SNT yung mga andito. So we have the study placement as well. Nasaan na ba yan? Kung saan po pwedeng mag-aral yung ating mga scholars, no? Kasi we would like to check na they are receiving quality education as well. Sayang din, sir, no, kapag Yes hindi po. dyan sa study placement natin. Yes po. So ang natin study placement natin, requirement natin sa mga bata ay dapat University of the Philippines or State University or College. And in case na mag-aral po sila sa isang private school, they need to check, no, na yung private school ay recognized siya by CHED as Center of Excellence, Center of Development, or at least meron pong FAAP Level 3 accreditation sa priority program na gusto po nilang i-take. So marami yung listahan natin dyan mga ading. So I think if you're gonna browse long enough, makakakita po kayo ng course na pasok po or swak po sa inyo. Diba sa mga private schools natin, sir, na study placement within Region 1 or nearby Region 1, meron po ba tayong mga dito, kino-consider? Yes, Sir Rocky. Ang kan po natin, for example, here in La Union, we have one private school. I two actually na meron. We have Lorma na kaya po ang BSIT, sa SLC na kaya po ang
BSE. Though the accreditation po natin ay nagbabago po yan, di ba? Mm-mm. Nagpapa-re-accredit din po yung ating Mm-mm. mga schools. So, Yes, we sir. need to be careful later on if we qualify for the scholarship. Tanungin nyo yung current na level of accreditation po nila. But if you opt no, to go outside Region 1, pwede naman din po. Marami din naman tayong nai-endorse na qualifiers. From Region 1, nag-aaral sa SLU, nag-aaral sila sa mga sa LaSalle, nag-aaral sila sa NCR. So, pwede rin po yun. Basta make sure lang po na pasok pa rin sa study placement natin. So, hindi po required na Region 1 din po kayo mag-aral if you are a qualifier from Region 1. So, tsaka ano sir, no, mahalaga na sana guided sila dun sa priority fields talaga or yung mga programs na pwede lang dun sa ating pong undergraduate scholarship kasi marami tayong nai-encounter. Nakakapasa sila dun sa examination, pumapasok sila dun sa mga eligibilities and all that. Pumapasok sila dun sa mga criteria pero napo-forgo nila kasi hindi pasok yung akala nila pasok yung po nila. courses or program nila ay hindi pala. So dapat Yes po. guided sila dun sa mga priority fields po natin. Ayan po. Yes po. Napag-usapan na po natin yung kung anong patungkol dito po sa ating pong undergraduate scholarship program. Mamaya po ay bubusisiin pa po natin yan kasama yung Sir Nico. Magbabalik muna po ating pong kapihan sa Ilocos makalipas ang ilang paalala. Madalas nating sabihin na ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Ngunit bihira nating pag-usapan kung gaano kabigat ang pintuang kinakailangang buksan upang ito'y makamtan. Ngunit para sa mga kabataang Pilipino, lalo na sa mga scholar ng bayan, ang tagumpay ay hindi basta-basta nakakamit. Hindi ito dumarating ng kusa at lalong hindi ito ibinibigay ng walang kapalit na pagsisikap. Ika nga nila, mahirap maging mahirap, pero mas mahirap kapag ang tao ay walang pangarap. At sa rehiyong puno, maraming kabataan ang patuloy na kumakapit sa kanilang mga mithin, kakayahan at paniniwala na ang edukasyon ang kanilang magiging susi upang makamit ang pangarap sa buhay. At sa tulong ng Department of Science and Technology Science Education Institute o DOST-SEI Scholarship Program, ang sinag ng mga pag-asang ito ay nagkakatotoo. Ito ang nagbukas ng mga oportunidad upang maabot ang kanilang mga mithiin sa larangan ng agham, teknolohiya at inobasyon. Isa sa mga patunay nito ay si Simeon Perano III, isang DOST scholar mula 2020 hanggang 2024. Ngayon, isa na siyang profesional na guro na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kabataan. Noong March 2025, nagbigay siya ng karangalan sa rehiyon matapos magbilang sa top 10 ng licensure examination for teachers. Ako po si Simeon P. Tirano III, isa pong DOST scholar. Sa ngayon po ako ay nakatira sa Agoola Union at nagtuturo sa Don Mariano Marcos Memorial State University, South La Union Campus sa Kolehiyo po ng Edukasyon. Naging mahirap po sa akin yung pag-aaral ko po nung elementary at high school dahil sabay-sabay po kaming 5 nag-aaral. Mahirap po para sa magulang namin na pagsabayin po kaming pag-aralin. Minsan po ay pumapasok na walang baon at minsan naglalakad po pa uwi kahit medyo malayo po talaga yung bahay namin sa school. Para makatulong po ako sa mga magulang ko ay naghanap po ako ng simpleng trabaho na kung saan magkakaroon ako ng kita. Mahirap po yung sitwasyon pero hindi ko po kinonsider ang mag-stop. Mas pinili ko po yung long-term goals ko na makapagtapos dahil alam ko po na mas maganda po yung magiging impact po nun sa buhay ko in the future. Mayroon po akong kapatid na nauna po sa akin na DSD scholar po rin po. And siya po yung nag-inganyo sa akin na mag-apply dahil nakita niya po yung benefits na makukuha po sa pagiging DSD scholar. At the same time po, ay meron rin po akong isang guro na nagsabi sa akin na mag-apply po ako. Kasi alam niya rin po yung sitwasyon ko nung high school po ako. Yung makapagtapos po ng pag-aaral, yun po yung naging motivation ko para ipagpatuloy yung application ko kahit may mga struggles po.
mahirap po. Sa totoo lang po. Dahil una po is, nag-scroll po ako sa Facebook and sinearch ko po kung ano po yung mga requirements at marami pong documents ang kailangan na ipasa. Dahil nga po sa panahong iyon, isa po akong estudyante. Kailangan kong pagsabay yung pag-aaral at pag-aasikaso ng mga documents. And may time po talaga na halos ayoko na pong ipagpatuloy. Dahil may isang document po na parang mahirap po sa akin na kunin. Dahil kulang nga rin po ako sa financial, may mga documents po na nangangailangan po ng pera, like yung medical certificate po. Sabi ko nga po sa sarili ko, since naumpisahan ko na po, kailangan ko po na po siyang tapusin. At dahil pursigido rin po ako na maging DSC scholar at alam ko po na magandang oportunidad po iyon para makapagtapos ng kolehiyo, ay pinagpatuloy ko pa rin po kahit nahihirapan po ako sa pag-process. Gabi po noon, before lumabas yung result, ay natulog na po ako. Dahil alam ko po na baka hindi po ako pumasa. Lalo na po ay ako po ay graduate ng non-STEM na strand. Pagbukas ko po ng social media, alas 9, ang nag-post pa po noon ay yung teacher ko na nasa ibang bansa at tinag niya po sa akin na may screenshot po na pumasa po ako ng DST, nakasulat yung pangalan ko doon at hindi po ako makapaniwala. Sa totoo lang po, gulat na gulat po ako at hindi po ako makapaniwala kasi hindi na rin po ako nag-expect ng mataas sa sarili ko na makakapasa po. Ang una pong naisip ko ay thank you Lord. Nag-pray po talaga ako na makapasa since day 1 hanggang po sa result ng exam. Kasi Lord po yung una kong pinasalamatan. At the same time po, ang mga magulang ko po na ano po kayang magiging reaction nila pag sinabi ko na nakapasa po ako dahil alam ko na magiging malaking tulong po yung scholarship at hindi na po sila magpo-problema po sa pag-aaral ko sa college. Yung mas mapapabuti po yung pag-aaral ko kumpara po nung high school po ako. Since sa high school po ako, ay problemado po ako sa financial support at dahil doon, mas pinagbuti ko po yung pag-aaral ko. Ang DOST Scholarship program po na kinabilangan ko po ay malaking tulong po sa akin sa bilang isang mag-aaral ng Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. Dahil nga po, monthly po yung pagbibigay ng allowance at hindi ko na rin po problema yung pera ko po sa pag-aaral, mas nakafocus po ako sa pag-aaral ko. Nabigyan ko po ng mas magandang pagkakataon yung pag-aaral. Malaki po yung pagbabago ng scholarships sa buhay ko kung ikukumpara ko po nung high school po ako. Nung naging scholar po ako nung college, ay nakafocus na po ako sa pag-aaral dahil sapat na po yung pera. At the same time po, pag may natitira pong pera, binibigay ko po sa magulang ko. Ang hindi ko po makakalimutan na experience po na may kaugnayan po sa DOST ay nung dumalo po ako ng event po ng DOST sa Ilocos Norte po. Bukod po sa professional sharing po, mas na-motivate po ako sa kwento po nila kung paano po sila nagsimula. Sa mga story po nila na sinabi po nila, for po nila nakamit kung saan po sila ngayon, ay nakaranas rin po sila ng failure. At doon ko po na-realize na ang failure po ay parte po ng buhay. At hindi porket nag-fail ka ay hindi ka na magiging successful in the future. Yun po yung nag-inganyo sa akin na magkaroon po ng puso sa paglilingkod. Dahil po sa DOST scholarship ay at sa karanasan na binigay po nila sa akin, naabot ko po yung mga pangarap na miniki ko po. Una po ay graduate po ako ng college bilang isang professional teacher or professional math teacher po. At makailan lamang po ay last year, sa tulong at habag ng Panginoon, ay nag-top po ako sa licensure examination po. At malaki po talagang tulong ang DOST Scholar dahil ito po yung sumuporta sa akin ng college at naging daan para mas makapag-focus po ako sa pag-aaral at makafocus po ako sa mga goal ko po sa buhay. Ngayon po, na guro na po ako, mas nagkaroon po ako ng opportunity para magbigay ng inspirasyon po sa tao. At nababahagi ko po ang aking kwento sa aking mga mag-aaral
At nakikita ko po kung paano po sila nai-inspire. Dahil nakikita ko rin po sa mga estudyante ko yung karanasan ko nung high school, yung hirap sa pag-aaral, sa pagre-review, hirap sa financial. Pag naririnig na po nila yung kwento ko, nakikita ko po yung pag-asa sa kanilang mga mata na minsan naisip rin siguro nila na hindi sila nag-iisa, na normal lang pala na maranasan nila yon at part yun ng buhay ng pagiging estudyante. Kaya po nagbabalik dito pa rin yan sa ating pong kapihan sa Ilocos. Kasama pa rin po natin ang Department of Science and Technology Ilocos Region with of course Sir Nico. Kanina po ay napahapyawan na natin yung mga kailangan na malaman ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga future scholars natin, kung ano ba ang kailangan nilang i-prepare para po pumasok dito po sa ating undergraduate scholarship program. Ngayon naman po ay mas papalalaman pa natin, Sir Nico. Kanina, Sir, diba, napag-usapan natin kung ano yung mga requirements natin. Sir Nico, meron po ba tayong mga general tip dito sa ating pong mga future scholars na gusto natin sabihin sa kanila upon the application, dahil nga meron pa silang August 17 ngayong araw hanggang September 17 para mag-apply. Ayan. Sir Rocky, I think ang pwede ko lang pong i-advise sa ating mga future scholars, na mga aspiring scholars or hopefuls as the OST-SEI calls them po, is to apply as early as you can. You can browse the documents na ngayon. So, i-check nyo po kung ano yung mga kailangan and simulan nyo na po siyang i-prepare. Kasi we've had cases before na during last minute na lang po nag-upload. Pero by that time, medyo marami na rin po kasing nag-access ng website natin. And sometimes, nag-down na po siya. Yes po, nagbabag yung system. So, if kaya po ninyong mag-apply as early as now, ma-accomplish nyo siya within 1 week, yung mga documents natin. It's gonna be hard, but it can be done. And then makapag-upload and register tayo na earlier, yun na po yung mas magandang gawin natin. And second, yung mga nag-aalang-alang po dyan, I think ang best na pwede kong ibigay sa inyo na advice is that you try pa rin. Kasi hindi naman po natin alam. Kasi minsan ang sa mga bata, in-underestimate natin yung ating mga capabilities. Minsan sabi, ay, para lang naman sa mga matatalino yan. Ay, para lang naman sa mga may kaya yan. Ay, para lang naman na sa mga may hirap in the family. But that's not the case with our scholarship, no? So it is open to all. And of course, there will be a qualifying examination. And along the way naman is we are conducting yung mga activities to prepare yung ating mga future scholars for the exam. The provincial organizations, the regional organization, the DOS, the Ilocos region, and a lot of other organizations outside the region are conducting yung mga review sessions natin to prepare yung ating mga aspiring scholars. There are also a lot of materials na pwede nyo na pong makuha or makita online. We have the primer, we have reviewers na pwede nyo yung bisitahin, and of course may mga forum din dyan ng mga scholar graduates natin and mga current scholar natin na pwede nyong tanungin to prepare yourself sa ating exam. Yun, ang gusto ko lang sabihin is walang mangyayari pag hindi natin susubukan, mga kaibigan. And then sa ating exam, no, wag nyo naman pong paguri ng sarili ninyo. May mga dumarating kasi minsan na masyadong napuyat sa preparation nila. So tamang preparation lang po. And then you can ask assistance, no, sa ating mga kasamahan na medyo nalalayuhan sa ating testing centers. But if you can give us feedback kung meron kayong gustong i-open, we can consider it. But at the moment we have 9 identified testing centers sa ating region muna. I cannot say it, but hindi pa naman po fully communicated sa iba and hindi pa nag-return ng reply yung iba, but 9 po ang balak po namin na i-open na testing center within Region 1. And during application, by the time na nag-open na po siya or natapos nyo siguro, meron na kayong option na pilihin siya sa ating system. So pag nakapili kayo, alam nyo na kung saan yung testing center ninyo. Baka kaya nyo pong puntahan muna before kayo mag-take ng qualifying exam. So all in all, yun yung aking advice sa ating mga future scholars, and to read clearly and understand kung ano yung mga instructions dun sa ating e-application system. Tsaka tama yung sinabi nyo kanina, Sir Nico, no? Kung kaya naman nilang tapusin as early, gawin na nila para at least, di ba,
magkaroon sila na mapanatag yung loob nila na Yes po. tapos na sila dun sa application. Actually, kung kaya nilang tapusin ngayong unang araw ng application, gawin na nila ngayon, Yes po, August sir. 17. Yes, Sir Huwag na Rakita. nilang hintayin yung malapit ang deadline ay doon pa sila magpapasa. Pero important dates, sir. Ano pong mga important dates na kailangan natin na pakatatandaan para po dito sa pagbubukas ng ating pong scholarship, sir Nico? Yes po, Sir Rocky, ang mga dates po natin, of course, the one date to remember is the deadline of the submission of application. So, the set deadline currently ay sa September 17, 2026. So, that's 1 month from now, ta 17 of August naman ngayon. So, kung kaya nyo pong i-start, mga ading ko, ulit-ulitin namin ito para at least tumatak sa inyo. Gawin nyo na yung inyong mga application forms or complete nyo na sila or i-browse nyo na sila. Second is the date of the qualifying examination. No? 2 days po tayo. So, November 14 at 15 po, 2026 ang ating examination. Those will be on Saturday and Sundays po para walang masagasahan na classes sa ating mga ng ating mga aspiring scholars. And hindi po 2 days yung exam. Hindi po 2 araw na mag-exam kayo. So, half day lang po yung ating exam. And then may mga per batch po yung ginagawa natin, magkakaibang set of questionnaire yung i-take ng ating mga scholars to avoid yung leakage po. But sana anong tawag dito, pag nakita nyo na yung inyong schedule, pumunta po kayo. Or in case na hindi naman kayo makakapunta, you need to inform us, ma-record din po namin yung reason, baka may maitutulong pa kami. Sometimes we have volunteers kasi na naka-deploy during exam. We have the Padayon Pantry na kinakandak ng ating mga ongoing scholars. Minsan may natatawagan sila, sir, hindi ako makapunta ganto ganyan. Nagagawa na po ng paraan last minute. So, do not hesitate to contact us if meron pong mga problem or mga adjustments na kailangan po for the testing centers. Yes, sir. Ito, sir, bilang pang pa-entice pa natin dun sa ating pong mga future scholars dahil bukod dun sa sa scholarship yung financial na binibigay natin na help. Meron pa tayong mga programs pala na kinakandak mula sa DOST para sa ating scholars para sa kanilang holistic development. Ano ito, sir? Ayan, tama. So, papanahon na question, Sir Rakita, just last week, natapos natin yung Scholars Leadership Camp. No? So, we invited 100 scholars na pumunta sa JLP Poway Resort sa Ilocos Norte. And of course, hindi po ang purpose ng event na yun ay para po mag-enjoy or mag-relax yung ating mga bata. So, this is a leadership camp na kung saan nadidiscuss pa further na kung ano yung purpose ng ating mga DOST scholarship program, anong tawag dito, ano yung mga responsibilities nila as scholar leaders later on, and para po mapayabong pa ang kanilang mga skills sa leadership and yung pagkandak ng mga iba't ibang community development projects. So that's just one of many na activities na kinakandak natin for the scholars. We call it the SNT Learning Assistance Program or STLAP. So sa DOST scholarship, hindi lang po yung mga scholarship privilege na na-mention ko kanina ang pwede nyo pong mag-gain. So you will have a chance to join these activities. Yun ay sa regional conduct pa. By next month, we will be ang tawag dito, sasamahan po namin yung 22 na scholars natin to go sa Corondal, South Cotabato for the National Patriot Scholars Congress. We have scholars research camps and other activities po para sa ating mga scholars. So they can also join yung ating mga scholars organization. We have different organizations per province, but the main one is the DOST Mobilized Amianan Youth Scholars Association or DOST MAISA. We also have the Movement of Ilocos Norte DOST Scholars sa Ilocos Norte. We have the Balay-Kiti Umili, DOST Scholars sa Ilocos Sur. We have the Dakilang Anak ng La Union para sa Matematika, Akama, Teknolohiya here dito sa La Union. And we have the Scholars Intercampus Association of Pangasinan sa Pangasinan and yung kanilang mga chapters din po per campus. So there's a lot of activities habang nag-aaral ka. You can make change in your community. You can propose projects under the DOST, of course, under the STLAP pa rin para po matrain or mahone yung ating mga project leadership, project management skills ng ating mga scholars. So if you want a full na experience, a scholarship na hindi lang po puro aral and receive ng stipend po, the DOST scholarship is a perfect scholarship for you. Ito naman, sir, question ko po. Dahil nga po sa tagal na ng ating pong, siguro matagal na talaga tong ating scholarship na binibigay ng DOST at saka bukod dito talaga sa undergraduate scholarship natin ay marami pa tayong mga education and training assistance na binibigay mula sa
DOST. Ang question ko sir, bakit gano'n na lamang po binibigyan ng atensyon ng ating pong pamahalaan, specifically ang ating pong DOST sa pag-invest para sa ating mga future scientists, Sir Nico? Ayan. So, true to its mandate naman, EO 128 for Science for the People. Of course, one of the isa rin yung ginagawa din po natin dyan is to develop our human resources. And hindi naman po siguro lingid sa ating kaalaman na we do have a lot of talented Filipino scientists. But some of them, hindi naman po lahat ay nakupaparate po or napipirata po ng ibang bansa. And their talents are used elsewhere. Hindi naman po natin sinasabing masama po yun. But in this program, we are enticing young talented Filipino youth to pursue yung lifetime productive career in SNT and para po ma-ensure na meron tayong mga scientists or magagaling na engineers here in the country na magpatataguyod po ng SNT dito sa ating bansa because these human resources can really help steer the country towards national progress. So all in all, that is the heart or purpose po ng ating mga scholarship. Ipuntaman natin sila sa iba't ibang lugar para sa training. We accommodate them in nice hotels. They stay in parang anong tawag dito, magkakandak tayo ng maraming training all for the purpose to train them and later on pag sila ay nag-return service na work in the country, help steer the country towards national progress. Balik po pa rin sa Filipino people ang ating serbisyo. Ganda. Ganda yan, Sir Nico. Ito naman, sir, paano nyo naman po tinatrack or tinitrace yung ating pong mga future, ay yung mga scholars natin after graduation? I mean, natanong ko na to kasi sa sa OWA. Sabi ko, tinanong ko sa kanila, I mean, what's life after graduation? Tanong ko po sila. Sa inyo naman po, paano naman po tinitrace ng ating pong DOST ang ating pong mga scholars after ng kanilang tenure as scholars po, Sir Nico? Ayan. So after ng tenure ng ating mga bata or mga bata tuloy, mga scholars sa DOST. So we have the return of service ng kanilang obligation po sa atin. First, paano po natin sila nakikita? We have the tracer program na ginagawa ni DOST SEI as one of the attachment. Then para makita kung nasaan na yung mga bata, we require them to submit yung kanilang employment status, kung nasaan na sila, scientific contributions, and the next 5 years after graduation. After the next 5 years, voluntary na lang po if magti-tracer pa po sila. And at the moment, we have yung isa na parang na-launch ni DOST SEI. This was posted last July 31. Actually, they are trying to reconnect sa mga older batch ng ating mga scholars under the NSDB and the NSTA scholarship. So kung meron po tayong mga kakilala na DOST scholars from 1958 to 1986. So, maaari lang po na i-lead niyo po sila sa aming website or sa aming Facebook page to scan yung QR code natin and share po yung kanilang mga stories. So, DOST STI is looking for, anong tawag dito, for these people na i-feature po nila sa ating mga pages and their stories and maipakita po yung kanilang contributions na naging possible because of the DOST SEI scholarship. Yan. Ganda. Ngayon naman po, Sir Nico, dahil medyo kinukulang na po tayo sa oras, siguro hingin ko na po ang inyong closing statement bilang pangwakas po dito po sa ating pong kapihan sa Ilocos. Sir Nico. Ayan, so to all hopefuls out there, yung ating mga students, of course, first and foremost, mga ading. So I'd like to say na wala pong mangyayari if we do not try. So lahat po ng lahat ng nag-succeed na nag-start po sila by trying and in case na matalo man tayo, we learn from it kasi yun naman po yung isang requirement po para mag-succeed po tayo sa ating mga ginagawa or gusto nating gawin sa buhay. And if we dream po we would like to ask na rin po siguro to dream for ourselves, of course, payabungin natin ang ating sarili but also include the Filipino people in our dreams po na habang tayo po ay umaasenso is pa rin po ang ating bayan, ang Filipino people po ay kasama po sa pag-asenso or pag-unlad. Sa DOST Scholarship, we're giving you the opportunity or the chance na i-enhance po ang ating mga sarili with the hopes po na later on you will return, you will serve the Filipino people through our ROS. So, ayun lang po yung aking gustong sabihin and see you po during the examination kailan na rin yung ating exam, November 14 and 15. So, if may mga question po, our Facebook page is www.DOST Ilocos Region Scholarship Unit. So, yung dating Facebook page kasi namin is nawala po. So, yun na po yung current na ginagamit namin. Nagbago na. Na-reset po kami this year. So, DOST Ilocos Region Scholarship Unit, pag may mga queries and concern, ma-reach niyo po kami doon sa Facebook page po na iyon. So, sa ngalan po ng aming
Regional Director, is that okay? Dr. Teresita A. Tabaog, ang ating ARD for Technical Operation Services, and our Technical Scholarship Coordinator, si Ms. Raquel M. Espiritu, and sa lahat ng ating mga kasamahan sa DOST Scholarship Unit, and of course sa DOST Ilocos Region. I would like to invite everyone po to apply for the 2027 DOST SEIS and the Undergraduate Scholarship. And with that, thank you, Sir Rocky, and sa buong PIA1 po for letting us do this public service announcement. Thank you so much po, Sir Nico. Kami naman po dito sa PIA, maraming salamat po mula po sa PIA sa atin pong DOST, of course, for always patronizing ang ating PIA for everything na kailangan nila ng public service announcement, na information, of course. Ayan. Thank you, Sir Nico, for coming dito po sa ating pong kapihan. At dito na po nagtatapos ang ating pong kapihan sa Ilocos. Maraming salamat po sa lahat po ng ating pong nakasamang tagapanood at tagapakinig ng ating pong kapihan sa iba't ibang platform ng ating PIA. At dito na po nagtatapos ang ating pong kapihan sa Ilocos. Ang ating pong kapihan sa Ilocos ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Ilocos Region, at ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office led by our Secretary Dave Gomez. At dito naman po sa Region 1, we are headed by our Regional Director Jeneline C. Rola. Ako po ang inyong likod, Rocky Bautista, Information Officer mula sa PIA Ilocos Region. Kami po ay naniniwalang a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Maraming salamat po.